or welcome you right now. Worship you, Lord. Thank you, Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the Lord, Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the Lord, Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Yes, Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom
never leave us. You never abandon us, O Lord God. But your words and your promises, your presence are always with us. Thank you, Lord. Sa araw po na ito, O Lord God, we will continually to honor you, to praise you, and touch your heart, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Binigay po namin sa inyo lahat ng pasasalamat at pagpupuri. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po naman na nagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Malakas na palakpak para sa Panginoon! Thank you, Jesus! Isa pong pinagpala at matagumpay na araw ng linggo sa mga anak ng Diyos. Amen! And we will let God arise in our lives and in our situations. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Let God arise! Let God arise! Let God arise!
you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for you planted us, O Lord God, in the house of our Lord. Thank you, Lord. Let us continually to adore, to worship our Lord. Maaari po ba natin itaas muli ang ating mga kamay? Sa araw po na ito, Lord, we will offer a worship that cost our hearts, that cost our lives, Lord. Because we want to please you. We want to honor you, Lord. Glorify your name. Glorify your name. Jesus, oh glorious, creating us, your temple, we call us living stone, where you enshrined. As you rose from death to power, so rise with our worship, rise upon our praise, and let the hand that saw you raise, Lord, us in your glory, draw us by your grace, sing home the glory of your presence. We, your temple, we give you reverence. So arise from your rest and be blessed by your praise. And as we
people of the Lord, lift your voice. Oh, sing hallelujah. We are in awe of your greatness, Lord. We are in awe of your presence. We are in awe of your glory. Ano kami hihintong sabihin ng hallelujah? Kung ganito kadakila, Lord, ikaw sa aming mga buhay, O Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Sa araw po na ito, O Lord God, dahil binisita mo kami, Lord, may gagawin ka, Lord God, sa aming kalagitnaan. And we are ready, O Lord God, para sa bagong bagay na gagawin mo sa aming buhay sa araw po na ito. Thank you, Lord. We offer our lives as a living sacrifice, O Lord God. We give you all the praises and the worship and the adoration, O Lord God. And we only want you and your smile and your joy. Thank you, Lord. We give you praise in the mighty name of Jesus. The people of God, everybody say, Amen, Amen. Malakas ang palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay makakaupo sa oras na to. Amen. Salamat sa Lord. Amen. Praise God. Pakingitian nga po yung katabi, pakasabi sa yung katabi, matagumpay na araw sa iyo, kapatid. Amen. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa bawat pagkakataon na binibigay niya po sa atin upang siya ay purihin at sambahin. Dahil ang Lord po ay palaging excited, nananabik na makita yung kanyang mga anak na tinubos niya, na sama-sama nagpupuri sa kanya at nagpapasalamat. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa oras na to. Amen. Praise God po. Amen. Para po sa atin pong announcement, patuloy po nating isama sa panalangin yung mga nalalapit po nating mga gawain, mga tentative schedule ng Revival of Worship. Yan po ay sa Subic, Zambales, Bicol Region, at saka po sa Cebu. Yan po, kaya sama po natin siya sa panalangin na magkaroon na po tayo ng scheduled, confirmed date. Dahil alam natin na kapag in-schedule na yon ng Lord, wala na makakapagpahinto. Amen? At bibisitahin ng Lord ang mga lugar na yon. Amen? At meron po tayong prayer meeting po every Tuesday and every Friday. Pag Tuesday po ay 7 p.m. po ang start at kapag po Friday naman ay 3 p.m. So, welcome po ang bawat isa na sumama po sa pananalangin po sa lugar na ito. At the more na marami po nangyayari sa ating kapaligiran, the more na nananalangin at nagtitiklob ng tuhod ang mga anak ng Diyos. Amen? Because we are the backbone. Amen? Kung bakit may buhay, may pag-asa, gumagalaw pa ang Panginoon dito sa sanlibutan kasi merong mga anak ng Diyos na nananalangin para sa mga tao. Amen? So ngayong oras po na to ay patuloy din po nating i-share, i-like, and mag-react po tayo doon sa mga gawain po natin every Tuesday sa morning coffee break. Friday po sa atin pong live worship.
And every Sunday, i-share po natin tong mga gawain natin na to. Kasi po, ito po yung mga gawain na isang araw, hahanap-hanapin ng mga tao. Sasabihin nila, sana pala nandoon ako ng mga panahon na yon. Kaya i-share po natin kasi marami pong maaabot yung mga gawain po natin dito. Amen? Amen. Alam ko po, excited na po ang bawat isa para po sa araw na ito. At naniniwala po kung may nilaan ang Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi po tayo nagsasayang ng oras sa lugar na ito. Hindi po nagsasayang ng data, ng internet ang mga kapatiran natin sa live. Dahil may gantimpala po o may gagawin ng Panginoon sa bawat isang bukas na handang tumanggap sa gagawin ng Panginoon. Kaya po ang bawat isa po ay inaanyayahan ko muli na pumikit, yumuko, and let us welcome the presence of the Lord through the life of His servant, Pastor Rudy Radilla. Then sings my soul, my Savior, God to Thee. How great Thou art. Thank you, Jesus. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. O Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works Thy hands have made. When I see the stars and I hear the roaring thunder, Thy power throughout the universe displayed. Lift your hands. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Yes, my Lord. Then sings my soul, my Savior God. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Thank you, Lord. How great Thou art, my precious Jesus. Come on, people of God, let us worship Him once again. Soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Thank you, Lord. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Come on, for the last time. Then sings my soul, my Savior. Oh, thank you, Lord, my God, my King. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art,
great thou art. How great thou art. How great thou art. Blessed be your name, O Lord, our God. The 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. We bless your name, O Lord. Thank you for the privilege to worship you once again. O Lord, we are nothing without you. We got born again, O Lord, to worship you, Lord. Hindi kami mga patay, Panginoon. Kami ay mga buhay na sumasamba sa iyo. Nagpupuri at nagpapahayag ng aming pong kagalakan sa iyong harapan. Sinabi mo, Panginoon, ang mga patay kailanman ay hindi na magpupuri at sasamba sa iyo. At kaming mga buhay ay binigyan mo ng pribilehiyo na ikaw ay sambahin. Purihin ka sa habang panahon. Dakilain ka. Oh, we give you all the honor and the praises. Kami ay nilikha para sa iyong kasiyahan. Kami ay sumasamba para sa iyong kagalakan. Kami ay nagpupuri dahil sa iyong kaluwalhatian at kagaligayahan. Maparangalan ka sa lahat ng panahon, O Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. The precious people of God, everybody say amen. Amen. Palapakan natin si Lord na malakas. Praise the name of Jesus. May lalakas mong palakpak para kay Lord. Come on. Hallelujah. One of the greatest event is when we, in the place, in the moment of a rapture of the church. The greatest moment of all times. But the greatest moment of all time is when we are worshiping the Lord. Doon tayo nagkakaroon ng kagalakan. Alam niyo bang sa ating pagsamba kay Lord, hindi lamang tayo nagsasalita ng salitang awit. Tayo po ay nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Nagbibigay tayo ng kasiyahan. Alam niyo ang susi ng tunay na kagalakan sa atin. Bigyan mo ng saya si Lord. Bigyan mo siya ng katuwaan. Bigyan mo siya ng pagkakataon na masiyahan, maging masaya sa iyong pagsamba. Na alam ng Panginoon, limitado ang ating tinig, limitado ang ating boses. Alam ni Lord na hindi maganda ang ating tinig. Pero ang ating puso ang laging tinitingnan ng Panginoon sa panahong tayo sumasamba. Kaya tayo ay nagkakatipon, nagtiipon-ipon. Kasi kung hindi nga tayo nag-iipon para sumamba, bakit pa tayo nag-iipon dito? We are here just to gathering in His name and worshiping the Lord. Naalala nyo yung binasa natin sa Revelation chapter 4, verse 10, the 24 elders fall down before Him that sat on the throne and worship Him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Holy, holy is the Lord. Thou art, O Lord, is worthy to receive glory and honor. Kung ating itataas ang verse na yan, dito sa verse 8, and the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night. They rest not day and night. They never stop saying, Holy, holy, holy Lord God Almighty, which was and is to come. Yung 4 na halimaw na punong-puno ng mata at may 6 na mga pakpak ay walang tigil sa pagsasalita ng banal, banal, banal. Ang Diyos noon, ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Bakit ganito ang Panginoon? Bakit sa Book of Revelation isinulat ng Panginoon ang mangyayari, ang magaganap sa kalangitan? Bakit sinabi ng Panginoon ang kalagayang ito? Bakit walang pahinga ang 4 na halimaw at ang 24 elders ay nagbibigay sa Kanya ng kanilang mga crowns? Dito ay ating makikita, sino tayo?
para magsalita sa harap ng Diyos na hindi na natin kailangang sumamba sa Panginoon. Sino tayo na binigyan ng Panginoon ng hininga para maghambog at magyabang na hindi natin kailangang sumamba sa Diyos? At bakit natin ikahihiya ang sambahin ng Panginoon? Itaas ang kamay, ilagay ang tinig, at magpahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsamba. Sino tayo? We are just creation of God. We are not creator. Hindi tayo ang lumikha sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa atin upang ang Diyos ay mabigyan ng kasiyahan. Tingnan niyo po. Upang mabigyan ng kasiyahan ang Panginoon, kinakailangang likhain niya ang tao. Nilikha niya ang mga anghel para siya ipaglingkuran. Nilikha niya ang mga spirit being para maglingkod sa mga anak ng Diyos. Pero tayo ay na-born again at nilikha upang sambahin ang ating Panginoon. Ang anghel ay hindi makasamba tulad ng pagsamba ng tao. Bakit? Hindi sila nagkasala. They are perfect enough. But we, people of God, we are redeemed by the blood of Jesus. Kaya pag tayo ay sumasamba, nagsasalita, at nagpapahayag ng puso ng Diyos, hindi man natin masasabing naiinggit ang mga anghel, pero ang tingin ko'y posibleng ganun nga ang sitwasyon. That even the angels, when we are worshiping the Lord, sila'y nakatingin, nakatunghay, at kapag grabe ang taas ng anointing ng presence ni Lord, gaya kanina, grabe ang presence ni Lord, the angels of God is worshiping with us. Amen! Sumasamba si Lord. Sumasamba, maging ang mga anghel, kasabay ng mga lingkod ng Diyos. And this is the greatest moment when we are gathered in the name of Jesus. Worship is the expression of adorations. Music is an instrument of God to express worship. Music is not worship. Worship is not music. Because music is just an instrument of God. A vessel of God para sa atin na tayo ay sumamba. Kaya the moment tayo ay umaawit, because God loved worship. God loved singing. And the devil distorted, binaliktad, binaboy, sinalaula ni Satanas ang pagsamba. Kaya lumitaw ang mga rock musician, mga underground musicians. Sila yung mga sumasamba sa kadiliman, sa gawa ng kaaway, sa mga espiritu, sa mga demonyo. But we, people of God, are worshiping the Lord, the God of light. Kaya hindi mo dapat ikahiya sa harap ng Lord ang pagsamba. Hindi mo dapat ikahiya ang pagtaas ng kamay. Hindi mo rin dapat ikahiya na kahit hindi maganda ang iyong tinig, ay mailuwal mo ang tinig na may halong pagsamba sa harap ng Diyos. Palapakan nga natin si Lord na malakas. Come on. And this is our strength. A Christian who never worship God is not actually a Christian. Once you are a Christian, buhay mo na ang sumamba. Sabi ko, buhay mo na ang sumamba. Ano ang dahilan bakit sumasama ang Panginoon? Bakit sumasama ang Panginoon at nananatili sa bahay-sambahan? Dahil sa kanyang pananatiling siya ang Diyos ng simbahang yaon. Siya ang Panginoon na itinataas. Kung wala tayong tunay na pagsamba, ano ang pagkakaiba natin sa mga relihiyon? Amen? Ano ang pagkakaiba mo sa relihiyoso at relihiyosang tao? Kung pupunta ka sa church at mag-aabuloy ka lang ng gusto mo, at pagkatapos ay aalis ka na wala kang naging karanasan sa pagsamba sa ating Panginoon. What will be the outcome of your life? Ano ang magiging buhay ng iyong buhay at pagkatao? Kung sa tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa alam kung paano sambahin, ibigin at mahalin ng Diyos. Kaya nga,
Nagpapahintulot si Lord ng mga pagsubok na hindi natin alam bakit nagaganap. Naalala ko nga kahapon na i-share ko yung kung kayo ay nag-Facebook at nakakita kayo ng may nakita kasi ako doon na isang aso na naipit nung ganyang kahoy. Nandito yung aso, umiiyak siya, iyak ng iyak. Talagang sumisigaw yung aso. Kaiiyak nung aso, kaiiyak, napagod. Pakisabi sa katabi, napagod yung aso. At nung mapagod yung aso, yung kanyang pagkatayo, bumaba siya. At pagbaba niya, umurong siya ng kaunti, nakalwala siya sa gapos. Alam niyo ba minsan, pinaparaan tayo ng Panginoon upang tayo bumaba para sa ating pagbaba, makalaya tayo sa gapos ng kahambugan at kayabangan. Alam niyo, sabi ko, napakagandang illustration ito. Napakagandang sitwasyon, napakagandang paglalarawan ng tunay na buhay sa harap ng Diyos. Amen? Sino ba tayo? Sino bang inaawitan ng ating worship leader? Sino ba ang binabackupan ng mga backup worshiper? Sino ba tinutugtugan ng mga instrumentalist? Di ba si Lord? At bilang congregation, we are in unison. We are in unity. How good and pleasant it is. The brethren in the Lord gather in unity. Tayong lahat. Imagine, pupunta ka ng langit. Pupunta tayo ng langit. Sama-sama tayong pupunta ng langit. Anong gagawin mo doon? If you don't know how to practice your life of worship as while we are still here on earth, anong gagawin mo sa langit? Worship is the result of God's love in our life. Ito ang resulta. Kaya nga mapapansin ninyo ang mga tao, sa mga Diyos-Diyosan nila, sumasamba sila. Umaawit sila ng grabing awit, mga enchanting, mga sumusumpa sila, sinusumpa nila ang mga tao. Sa Panginoon, tinataas natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Binibigyan natin ng laya na ang Panginoon, kahit ilang oras lamang sa araw ng linggo, ay meron tayong panahong magsama-sama at sambahin ng ating Panginoon. Babalik na si Lord. O Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands have made. When I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. At tama yung sabi ng MC. The day shall come that you will miss. Mamimiss mo ang mga gawain once you fail to connect with God. Alalahanin natin na hindi tayo nabuhay para magtrabaho. Hindi tayo nabuhay para sa tinapay. Sabi ni Lord, hindi ka lamang ang tao ay hindi lamang nabuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Why? Ang tinapay sa laman, ang salita ng Diyos sa ating kaluluwa at espiritu. Amen? Na dapat ay lagi natin itong pinapakain din. Ang ating pagkain, ng lahat ng pagkain na yan, mula Lunes hanggang Sabado hanggang Linggo, pinapakain natin ang ating katawan para tayo ay manatiling malusog. Ganoon rin naman sa ating pagsamba. Pinapanatili natin ang ating intimacy, ang ating relasyon sa ating Panginoon. Wow! Amen? Amen? Sa 133, awit, 133 verse 1, ito yung sabi ng ating Panginoon. Pakipost nga anak.
133 ng awit, verse 1. King James Version. Ito yung word na binanggit ng ating Panginoon sa kanyang salita. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang napakagandang word na binanggit dito. Psalms 133, verse 1. Okay. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Bakit sa langit ay nakaluhod? Bakit kailangang lumuhod ang mga tao? Sabi ng Panginoon sa Pilipos, di ba? Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing, Panginoon si Jesus. Ay, paano yung pastor yung mga nasa impyerno? They will say that Jesus is Lord? Yes. Magsasalita sila sa sobrang hirap, susumpain nila ang Diyos. Sa sobrang hirap na kanilang nararanasan. Sa kabila ng lahat ng sumpang yaon, isisigaw pa rin nila sa tindi ng kahirapan na kanilang mararanasan. Sisigaw pa rin nilang, Jesus is Lord. At magtitiklop sila ng tuhod habang sinasabi nila ang bagay na yan. Ang ating Panginoon ay hindi humahanap ng mga magagaling at mahuhusay, ng mga malalakas at matatalino. Naghahanap siya ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Alalahanin ninyo ang sinabi ng Lord sa John chapter 4, verse 23 and 24. Sabi rito, John chapter 4, verse 23, 24. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Paano sasambahin ng isang tao sa espiritu ang Panginoon kung wala siyang kaugnayan kay Jesus? Amen? Kung wala siyang relasyon, kung hindi nabuhay ang kanyang patay na kaluluwa, ano ang dahilan para sambahin niya ang Diyos? Wala. Kaya nga sabi ng Panginoon, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli. Hindi niya makikita. Kaya ang isang taong relihiyoso, bulag yan. Ang isang taong kunyari ay relihiyoso, marami siyang ginagawa para kay Lord so-called, pero hindi pa siya nakakaranas ng born-again experience. Hindi nabuhay ang kanyang espiritu, yung kanyang ginagawa ay pansamantala lang. Hindi ito magtatagal. Pero once na tayo ay na-born again, nagkaroon tayo ng relasyon kay Kristo, doon nagsisimulang isilang ang ating espiritu muli at nagsisimula tayong sumigaw ng pagsamba. Kaya kita niyo mga bata. Mga bata pa lamang ay sumasamba na sila sa ating Panginoon. Lahat ng bata sa buong mundo, iisa lang ang dialect ng pagsamba. Uha. Amen? Nagtataka ba kayo? Hindi ba kayo nagtataka na lahat, kahit Inchik yan, kahit yan ay English, kahit Arabic yan, iisa lang ang dialect. Uha. Alam niyo kung bakit? That is the word of worship sa mga bagong silang na sanggol. Bakit iisa? It's because even the infants and the children worship the Lord. Pero dumarating ang mga panahon hanggang siya magkaroon ng tatawag na accountability, nakakaligtaan niya ang pagsamba. Malibang siya ay tumanggap sa ating Panginoon, hindi uli mabubuhay ang espiritu ng pagsamba. Gaya sa Mount Carmel, naalala niyo doon sa 1 King chapter 18? Yung mga propeta ni Baal, sumasamba kay Baal, nag-aalay sila, hinihiwa nila yung kanilang mga braso, yung kanilang katawan, pinapatugo nila ang kanilang katawan. Yun ang uri ng kanilang pagsamba. Pero walang Diyos na sumasamba. Bakit? Patay na pagsamba. Patay na pagsamba. Amen? Amen? Patay na pagsamba. Kaya ang sabi ni Elias sa kanila,
ni Prophet Elias, lakasan naman ninyo ang inyong sigaw. Baka naman natutulog ang Diyos nyo. O kaya ay namamasyal, mas maganda kung babalik siya at tugunin kayo sa inyong mga panawagan. Kinukutya ngayon ni Elijah because alam ni Elijah na ang sinasamba ng mga Baal prophets sa Mount Carmel na ginagaya ang pagsamba ng mga tunay na anak ng Diyos ay fake. Kaya huwag tayong maniniwala na nagsasalita ng tungkol sa Diyos nang hindi siya sumasamba ng lubusan at buong puso at totoong pagsamba sa harap ng Diyos. Imposible. Dito mo lang ma-identify ang tunay na anak ng Diyos. Ang kanyang pagsamba sa Diyos ay tunay. Ang ginagawang pagbibigay ng Kristiyano ay kayang gayahin ng hindi naniniwala kay Kristo. Amen? Ang pagpunta sa simbahan ay kayang gawin ng isang taong walang pagkakilala kay Jesus. Pero hindi siya sasamba. Ang isang tao kahit hindi nag-aral ng Biblia, ay pwedeng mangaral ng Bible. Dahil sa matalino siya. Pero hindi ibig sabihin, siya ay totoong anak ng Diyos. Isa lang sa mga identification na ikaw ay tunay na anak ng Diyos, nag-i-enjoy ka habang sumasamba kay Lord. Hindi ka naiinip. Hindi ka parang tuod, hindi ka parang robot na walang pakialam. Ikaw ay tao na nilikha ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. At sino tayo para magyabang sa harap ng Diyos na hindi na natin kailangang sumabay sa pagsamba sa ating Panginoon. Alam naman ng Lord ang puso ko. Yun nga the abundance of the heart, the mouth speak. Amen? From the abundance, mula daw sa puso ng tao, ang labi ay magsasalita. Sabi ng iba, hindi mo alam, pastor, ang puso ko ay sumasamba kay Lord. Kahit ako'y nandoon sa ganung ganyan-ganyan, yan ang mga relihiyosong tao. Paano ka maniniwala? That's why binigay sa atin ni Lord ang revival of worship. Para ibangon ang panibagong pagsamba na dating nasa atin na nawala, ngunit ito'y muling ibabalik ng Panginoon. Amen? Palapakan nga natin si Lord na malakas. Amen. At sa verse 24, sabi rito, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. How can we worship God, people of God? How can we worship? Paano sasamba ang isang tao kung wala siyang karanasan sa pagsamba? I mean, sa pagiging born again. Kaya nga sabi ni Lord, maliban na ikaw ay ipanganak na muli, hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Nangaral kami sa isang bilangguan. Lahat ng bilanggo, pag sinabi mong taas ang kamay, pumalakpak, susunod agad sila. Bakit? Nakabilanggo sila. Nalalaman nila na ang kanilang karanasan na sila ay anak ng Diyos kapag sila lumabas na ng bilangguan. Doon nila nalalaman na sila ay hindi paganap na anak ng Diyos. Mahabag ka, maawa ka sa kanila. Dahil sila nakabilanggo, walang magawa. Pero salamat sa Panginoon. Kung ang mga bilanggo ay may oras para sumamba, di ba? Tayo namang mga malaya ay may oras tayo at panahon para sumamba. Let's take a great privilege na tayo ay sumasamba pag Sunday. You come here, gathered. We are gathering in one accord, in one heart. Hindi ko man kayo nakikita at hindi ko naman kailangan kayong tingnan sa inyong pagsamba. Hindi ako ganun. O ikaw, hindi ka sumasamba, bakit di mo ginagawa? No. If you want to enjoy a Christian life, enjoy as we
as you and me worship the Lord. Once na hindi mo na-enjoy ang worship, my God, napakalaki ng nawala sa buhay mo. Amen? Amen? Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Alam niyo bang bawat likod ng awitin, ng mga pagsambang awit natin, katakot-takot na pagtitiis at hirap at karanasan ng mga sumulat niyan. I-click nyo sa internet, magugulat kayo sa mga writer ng awit. Yung mga lumang awit. How they wrote it, how they define it, at paano sila naglapat ng tunog. Hanggang ngayon, marami tayong mga inaawit na mga anghel sa langit. Palakpakan natin si Lord. Malakas, amen. Amen? Amen ba? Yun ang word na, how can I say thanks for all the things you've done for me? Things so undeserved. Alam nyo, ang sumulat niyan, namatay yung kanyang anak, namatay yung kanyang asawa, at halos sabay-sabay na namatay ang kanyang pamilya. Siya lang natira. At sa pamamagitan ng awit na yan, naisulat ang My Tribute. I owe it all to Thee. Sinulat niya habang siya'y umiiyak. Sabi niya, to God be the glory. To God. Kung bakit naawit at ngayon inaawit sa langit ang My Tribute. Bakit ini-express niya ang malaking pasalamat kahit namatay yung kanyang mga mahal sa buhay. Mag-isa na lang siya. Ikaw, Jesus, yung ating background sa ating intro at ending ng ating mga programa. Hindi nyo alam kung paano nasulat yan. When I was in Saudi Arabia during the time of Gulf War, sa mamatay o sa mabuhay, nandoon, whatever happened, que sera. Whatever will be, whatever happened, que sera. Kaya ang ating pagsamba ay isang uri ng napakalaking impact. Alam niyo ba habang tayo nakikinig ng Word of God, ang Lord naman ay, kasi oras natin yung nakikinig tayo ng Word of God. Amen? Amen? Pero pag tayo ay sumamba, oras naman ng Panginoong tanggapin ang pagsamba sa Kanya. Nahahati ang ating programa, pero ang pinakamahabang oras dapat ay pagsamba. Hindi ka lang pupunta para makinig ng Word. Kulang yan. Imagine kumakain ka lagi ng kanin araw-araw, wala kang ulam. What will be the outcome? Hindi ka mag-i-enjoy. Kaya tinuturo ko sa inyo ngayon, mga kapatid kay Kristo. Pastor, hindi nyo alam yung puso ko. Oo nga, hindi nga alam. Pero alam naman ni Lord eh. Sino ba ang mas mataas sa harap ng Diyos? Wala. Walang mas mataas. Lahat tayo ay nasa paanan ng Panginoon. Imagine, nasa paanan ka lang ni Lord. Mayaman o mahirap, nakapag-aral o hindi, it doesn't matter. Sa pagsamba, pantay-pantay ang lahat. Maganda boses mo, masama boses mo, pangit boses mo, parang lata, di ka marunong sumunod, nauuna ka, nahuhuli ka. It doesn't matter to the Lord. Amen? Amen ba? Dahil kung ang patakaran ng Diyos ay mayroong discrimination sa pagsamba, di sana sa isang church lahat maganda ang boses. Lahat ay magaling tumugtog.
Lahat ay mahusay umawit. Pero hindi. Kahit sa buong buhay mo, hindi lahat maayos. May mga bagay na hindi tama. Habang nagkakaedad, may mga bahagi tayo ng katawan na medyo nadadama natin parang hindi na yata nagpapangsyon ng tama. Amen? Sa Panginoon, ganoon din. Kaya yung kahinaan natin, pupunuan ng iba. Hindi tayo perfecto eh. Amen? Amen? Hindi tayo perfecto. Marami tayong ginagawa, pero alam nyo, maraming pagkataon sa buhay natin, lumalakas tayo kapag tayo nakakadama ng tulong mula sa iba. Hindi ka lamang tumatanggap ng tulong mula sa kanila, mayroon ka ring puso para tumulong sa kailangan para sa kanila. And we are so very proud of that. God created us for His happiness. God created us for His pleasure. Huwag na po nating ipagdamot kay Lord ang ating pagsamba every Sunday. Pakisabi sa katabi, huwag mong ipagdamot. Sama-sama tayo. Yung magaling lang ba ang boses ang pwedeng maging worship leader? Hindi. Yung ating mga worship leader, wala nga magaling dyan eh. Hindi ko alam bakit ako'y binigyan ng hindi magagaling ang boses. Mga una-unang mga praktisa namin, hahabulin mo talaga yung mga tinig nila kung saan pumupunta, kaliwa o kanan. Merong isang maganda ang boses sa amin, hindi naman marunong tsumimpo. Minsan laging late, minsan naman una. Kaya nagpipray na ako ngayon. Kasi ang prayer ko kasi noon, Lord, bigyan mo po ako ng mga worship leaders, mga kamanggagawa, ng mga manggagawang, mga backup worshiper, kahit hindi maganda ang boses, basta mahal ka. Ay, God is faithful. Sumugot naman si Lord. Wala akong nakitang magandang boses. Ikumpara nyo ang mga team ng JFC, ng Revival of Worship, sa ibang mga team, hindi nila kaya yon. Yung mga second voice na yan, yung mga blending, wala din nila alam yun. Kumuha ka ng lata, yung lagayan ng langis, hilahid mo sa kalsada, ganun ang tunog ng mga boses namin. Amen? Amen? Pero bakit binigyan tayo ng Lord ng ministry ng Revival of Worship? Para sirain ang pananaw ng tao na ang worship ay hindi kantahan. Ang worship ay ang pagsamba sa pamamagitan ng awit. Amen? Si A.A. Allen nga ang kanyang awit, then sings my soul, my Savior God, to Thee. A.A. Allen, bumubuhay ng patay. Nagpapalakad ng mga lumpo. Ginamit ng Diyos mightily. Isang araw si Smith Wigglesworth napadaan sa isang krusada. Patay na patay ang pagsamba ng worship leader. Inagaw niya microphone. At siya ang umawit. Then sings my soul. Bumuhos ang presence si Lord. Grabe ang presence si Lord. Iyakan ang mga tao. Nung grabing presence ni Lord, binigay niya sa worship leader. Tapusin mo na. Grabe ang himala ni Lord. Amen? Alam nyo, ang pagsamba kay Lord, this is a very unique privilege ng mga born-again Christians, ng mga anak ng Diyos. Huwag mong hayaang mahuli ka. Pakisabi sa katabi, huwag kang pahuhuli. Ako talaga, sobrang pagtitiis ko sa ating mga backup worshipers saka mga worship leaders. Mabuti yung ibang mga church. Ang gaganda talaga ng boses. Nakakadama ako minsan ng inggitizing. Tapos siyempre, mahuhusay din silang sumabay. Maganda talaga mga tinig. Kasi dinami-dami ng mga nagagandahang backup worshiper natin at mga worship leaders. Wala pa sa kanila yung masasabi kong maganda ang boses. Sorry ha. Pero totoo talaga yun.
Pero nakita ko naman ang buhay nyo. Grabe ang pagsamba nyo. Ang tinig nyo man ay hindi ganun kagandahan, pero grabe. Nalilid nyo ang congregation sa pagsamba. Amen? At yun ang pinaka-the best sa lahat. If you know how to lead the people of God in worship, not in singing. Kasi wala kang maipagmamalaki pag kakakanta ka eh. Kung pakikinggan mo yung kwan, magkukuha ka ng earphone para marinig mo yung mga tinig, magugulat ka. Minsan late. Minsan di alam, minsan nangungungo. Naghahaming na lang. Kala mo mga bubuyog. Di ba? So yung ganung pagkakataon, kung doon lamang titingin si Lord, bagsak tayo sa worship. Pero tumingin ang Panginoon doon sa kwan eh. Sa uri ng puso, how we offer our hearts to the Lord. At grabe naman. Ngayon, hindi na ako nahihirapang sumunod. Marunong na silang sumunod. Minsan, natatakot silang mag-lead ng worship. Minsan kasi nauuna, nahuhuli. Ay ako naman, bahala sila. Sumakit ang ulo nila sa akin sa pagsunod. Pag nasa revival of worship nga ako, tayo. Hindi ako concerned kung anong sasabihin ng tao. Basta ang alam ko, ililid ko ang body of Christ to worship the Lord. Amen? And it happened. God works. Kaya, hindi pagandahan ang tinig. Bagamat mag-exercise na rin kayo sa inyong mga boses. Exercise na rin kayo. Para kahit pa paano, ma-encourage naman yung mga kabataan. Yung mga kabataan natin sa hapon, talagang dami nila. Kaya naman yung mga pumapasok na mga backup worshiper din ng mga bata, ganun din. Sabi ko, sa dinami-dami ng bituin na maganda, ay bakit yung mga bituin na pula ang dumabagsak sa atin? Ganun talaga si Pastor Rudy, mapagtiis. Punong-puno ako ng pagtitiis. Nung una, walang worship leader kami. Nung sisimula pa lang kami, nagpa-pioneer. Naglilid ng worship yung kapatid ko. Ay, yung kapatid ko, minsan kumakaliwa, kumakanan. Minsan baluktot. Hindi mo alam kung anong degree ang kanyang pupuntahan. Nanonood siya ngayon eh. Then sings my soul, my Savior far away. How green thou eyes. Mga ganong pagkataon. How green thou eyes. Kasi yung matanda, di ba, sa isang napakagandang krusada, may matandang grabe ang iyak mo. Oh my God, oh Lord. Naririnig niya yung how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Grabing iyak niya. Tinatsiya talaga ng Panginoon. Kaya nung siya dumalo sa church, sabi niya, ang ganda nung awit na yon. Maestro, tugtugan mo nga. Yung how green thou eyes. Nagulat yung tao. Paano yun? Basta, KOG. Instead na then sings my soul. Kasi yung pandinig niya mahina eh. Pero grabing iyak niya. Oh my Lord, hallelujah. Ang awit niya ay, dancing my song, my Savior far away. How green thou eyes. How green thou eyes. Naalala ko yung kasama ko sa Saudi Arabia. Nagkasakit siya, grabe ang lagnat niya. Ang tindi ng lagnat. 40. Ay wala kami. Mag-isa siya sa kwarto niya. Iniwanan siya ng by Jessic nung kasama niya sa kwarto. Sabi niya, asa na ba yung by Jessic na yun?
Hinanap niya, nahilo-hilo na siya. Hindi niya alam. May napulot siya. Uminom siya. Pinawisan siya. Grabing pawis. Nakailang t-shirt siya. Basang-basa ng pawis. Ito ka, dumating yung kasama niya. Sabi niya, oh bro, kumusta? Magaling ka na ba? Oo, magaling na ako. Salamat. Iniwanan mo ako ng gamot. Sabi niya, andito pa yung gamot eh. Hindi mo yata nainom. Ayan yung nainom ko. Sila pala, mayroong isang, yung whiteboard. Eh kasing laki ng Bijensic yung chok. Yung chok yung nainom niya. Pinawisan siya. Bisan, it takes your faith. Chok lang, Ate Helen. Ha? Chok lang. Gumaling. Kaya nung patutuo niya sa church, tawanan kami. Grabing halakhakan namin. Kaya pag sinabing, nasaan si Chok? Napasama siya sa music minister. Natutuwa talaga ako, mga kapatid. Oo. Tapos may isa namang tao umuwi, Dolores. Naghahanap siya ng album na Dolores. Yung awit na Dolores. Ano yun? Hinahanap niya yung Dolores. Wala siyang nakita sa PCBS. Punta siya sa main, sa Cubao. Wala rin. Kaya, ginawa niya. Sabi nung nagtitinda, ano po ba ang tuno ng Dolores album? Ganito yun, no? Dolores, Dolores, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Let the earth rejoice, and the people be glad. Dolores. Minsan may mga pagkataon, mapapansin mo kahit yung mga bata, kumakanta yan, kala mo talaga, napakaganda. Matutuwa ka sa kanila. Pagpakinggan mo, iba yung tinig. Iba yung lyrics nila. Ano ang gusto kong ipaabot, kapatid? Balagbag man, sintunado man ang boses mo. Para man niyang nasa ilalim ng lupa habang ikaw ay kumakanta. Ano man ang sitwasyon, it doesn't matter to the Lord. The matter is the condition of your heart. Lord, I want to worship you. Mag-special number ka sa linggo. Tutugtugan kita. Hello? Amen? Oy, andyan pala si Doktora Vivian. O, andyan pala. Ngayon ko lang napansin. Hello? At ang kanyang minamahal na mama. Okay. At ang kanyang pinsan. Salamat sa Panginoon. Kadalasan, nabuhay tayo sa tradisyon. Ano yung tradisyon natin noon? Papasok, hahanap ng may tubig, yung anghel na may nakaganon, di ba? Hahanap ng tubig at dudut-dut doon at pagkatapos ay magsasign. Kahit lumingon yan, slow motion. Baka mawala daw ang presence ni Lord. Pati paghikap niyan, ayaw na ayaw niyang maririnig. Kunyari ay nagpipray. Doon tayo nagising. Grabe yun. Pasok kami sa simbahan. Huwag kayong magkwentuhan, huwag kayong maingay. Kaya pag Biyernes Santo, hindi kami pinaglalaro ng lula namin. Patay ang Diyos. Kaya hanggang maborn again ako, pag Biyernes Santo, namamatay ang Diyos. Salamat kay Lord. Nung ako'y magising sa katotohanan, tinuruan ako ni Lord.
ito ngayon. Ang pinapoint out ko rito mga kapatid, hindi ang anumang bagay na pwede mong ialay kay Lord. In fact, ang hinihingi niya hindi mga bagay na nasa atin. Hinihingi niya ay tayo. Pakisabi sa katabi, ikaw. Isa pa, ikaw, how you worship the Lord. How God glorified through your life of worship. Tayong lahat ay tumayo, please. How can I say thanks for all the things you've done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. And all that I am or ever hope to be, I owe it all to Thee. Once again, hallelujah. How can I say thanks for all the things You've done for me? Things so undeserved, yet You gave to prove Your love for me. The voices of a million angels, yes Lord, could not express my gratitude. And all that I am or ever hope to be, I owe it all to Thee. Lift your hands, everybody sing and say, to God be the glory. To God done. Louder! Lift your voice. With His blood He has saved me. Thank you, Lord. Lift your voice and worship Him. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And if I gain any praise, let it go to Calvary. To God be the glory. Hallelujah. Be the glory. O Lord, inaalay namin sa iyo ang aming pagsamba, ang aming mga buhay. Gamitin mo ang mga tinig na ito, ang mga puso na ito para sa iyong karangalan. Oh, we give You praise and worship, Lord. For the things He has done, my Lord, with His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory. He has
for the things He has done. Pwede bang itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon? Sabihin mo kay Lord na hindi mo pa hihintulutan na masayang ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa iyo. Kausapin mo si Lord. Habang nakataas ang iyong kamay at sabihin mo sa Kanya ang saloobin ng iyong puso. Huwag mong pahihintulutan na ang pribilehiyong ito na sambahin siya ay mawala sa atin. Thank you, Lord, for the privileges, oh Lord God. Salamat, Panginoon, hindi pala sa tinig ko, hindi sa anumang bagay na nasa akin, kundi mismo ang puso ko, Panginoon. Salamat, Lord. Ito po ang katangian na binigay mo sa amin na hindi na mawawala kahit kailan hanggang sa buhay na walang hanggan, ang pagsamba. Ang pakikinig ng salita ay matatapos. Ang evangelism ay matatapos. Ang Bible study ay matatapos. Ang pangangaral ay matatapos. Ang pagbibigay ay matatapos. Subalit ang pagsamba hanggang sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo. Ikaw lamang ang dapat na mabigyan ng karangalan. We love you, Lord. We give you praise, give you honor. Cover us, Lord, with the blood of Jesus. Sa araw na ito, salamat po. We spend time with you. And this is our precious time to spend with time with you, Lord. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang karangalan. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, manatili po tayong nakatayo. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Pinakananais ko at inaasahan
aking tungkulin, huwag akong magkulang. Upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas.